Ako nga po pala ay tubong kapis. 47 taong gulang na po. At nagtatrabaho bilang isang gwardya sa isang convenience store. Ngayon pa lang po sasabihin ko na sa inyo. Totoo ang mga aswang. Yan po ang sigurado ako. Lumaki po ako sa probinsya ng Capiz. Kaya hindi na po siguro nakapagtataka sa inyo na nagpadala po ako ng kwento dito. Tawagin niyo nga po pala ako sa pangalang Andres. Tunay ko pong palayaw yan. Pero hanggang dyan lang po. Nangyari po ito sa Hamindan. Isang bayan po sa Capiz. At yung bahay po namin noon ay malapit lang po sa bundok. Isang noon ay liblib pero tahimik po na baryo. Tumira po ako doon ng mahigit 20 taon. Dahil 22 anyos na po ako. Noong umalis po kami doon at lumipat dito sa Maynila. Lagpas 40 taong gulang na po ako ngayon. Kaya matagal-tagal na rin po nang mangyari po ito. Batang-bata pa po ako noon, Sir Dan. Siguro nasa 15 po. Tuwing hapon po, pumupunta po kami noon sa may paanan po ng bundok. Inaasikaso po namin ang mga pananim po naming gulay. Ang iba po doon ay binibenta po namin. Nang meron po kaming maipangbili ng pangangailangan po namin. Pero ang iba naman po, pinamimigay lang din po namin sa aming mga kamag-anak. Lalo at yung iba po naming mga kalapit na bahay, mga kamag-anak lang din po namin. Habang nagbubungkal po kami ng lupa, kami po ng kapatid ko, at nagdidilig naman po ang tatay po namin. Napadaan po doon si Buboy. Kababaryo po namin na medyo may problema po sa pag-iisip. Ang sabi po nito kay tatay, nung isang gabi raw, may nakita raw siyang isang matandang babaeng biglang nagpalitan niyo bilang itim na pusa. Pamilyar daw sa kanyang babae pero hindi raw po niya kilala sa pangalan. Parang taga-kabilang baryo daw. Nung marinig namin yon mula sa kanya, syempre tumawa lang po kami. Sanay na po kami sa kanya na kung ano-ano ang kanyang pinagsasabi. Pero yun po ang unang pagkakataon na tungkol sa isang aswang. Ang iginigiit niyang totoo daw po talaga. Nakita raw po kasi niya habang nakahiga daw siya sa labas ng isang tindahan sa may gilid ng daan. At mukhang hindi raw siya napansin ng matandang babaeng yon. Hindi po kami naniwala ni tatay noon. Pero talagang iginigiit po nito. Kaya nagalit po ang tatay ko. At agad po siyang sinabing umalis na doon. Bagay na agad naman pong ginawa ni Buboy. At hindi naman daw po niya iniisip na merong maniniwala sa kanya kapag sinabi niya yon. Medyo napaisip po ako noon. Dahil sa tuwing may kinukwento po si Buboy, madalas po siyang tawa ng tawa. Dahil alam niyo nga pong meron po siyang konting problema sa pag-iisip. Pero nung pagkakataon po na yon, seryoso po talaga ito. At medyo nanginginig pa po ang boses nito at ang mga kamay po nito habang nagkukwento. Ano ba sa tingin mo? Tanong ko po noon kay tatay. Ang sabi po nito, mahirap maniwala doon, anak. Alam mo naman si Buboy, may problema siya sa pag-iisip. Pero kung hindi siya baliw, baka agad akong maniwala sa kanya. Napansin ko rin kasi nitong mga ilang gabi na panay ang tahulan at alulong ng mga aso dito banda sa atin. Baka may nakikita ang mga hayop. Mas malakas ang pakiramdam nila. Sagot pa po noon ang tatay ko. Ang sabi ko po noon, kung meron mang aswang sa sityo namin, sino? Ang sabi naman po ni tatay, sa kakaunti lang naman po naming kalapit ng bahay,
wala raw siyang maisip na posibleng maging aswang. Doon po kasi banda sa amin, siguro nasa mga 10 bahay lang po ang naroon ng panahong yon. Magkakalapit lang po yan pero hindi po talaga magkakadikit. Ilang metro po ang agwat ng bahay doon banda sa amin. Ang medyo nakakapagtaka lang po noon, nagkataon po talagang buntis ang tita ko noon na malapit lang din po sa bahay namin. May nakita raw si Buboy tapos meron ding napansing kakaiba ang tatay ko ng mga nakaraang gabing yon dahil nga sa mga alulong po ng aso. Kaya nakakapagtaka po talagang nagkataon pa yon. Agad po naming naisip noon na baka kung meron mang dumadayong aswang po doon sa amin, mukhang yung buntis ko pong tita ang kanyang punteriya. Ipinagbubuntis po kasi ni tita noon ang kanyang panganay po na anak. At ang mahirap pa po doon, mag-isa lang po ito sa kanyang bahay. Dahil po doon, nung sumunod po na araw ay sinabihan po ako ng tatay ko na samahan ko po si tita sa kanilang bahay. Siyempre, 15 taong gulang na rin po ako noon kaya naaasahan na rin po ako ng tatay ko sa mga ganong bagay. Sa unang gabi ko po doon, wala naman po akong naramdaman. Pero sa pangatlong gabi ko po doon, may nangyari pong hindi inaasahan. Bandang 9:00 po ng gabi noon. Tulog na po ang tita ko dahil maaga po talaga itong natutulog. Bukas po yung pinto niya tuwing natutulog dahil syempre, ako lang din naman po ang kanyang kasama. At minsan ay meron po siyang mga pinag-uutos na tinatawag lang po niya ako kaya binubuksan lang po niya iyon para marinig ko po siya agad sa kabilang kwarto. Sa lahat po ng bahay noon doon sa amin, yung bahay po talaga nila yung medyo okay na po. Kaya hindi naman po ako nag-iisip noon na baka merong makapasok po doon. Nasa kubeta po ako noon at medyo natagalan po ako doon dahil hirap nga po akong dumumi noon. Nung sa wakas po ay nakalabas na nga po ako, madadaanan ko po ang kwarto ni tita. Natigilan po ako noon nang agad ko pong makita ang refleksyon sa salamin sa loob ng kwarto. Bale, mula po kasi sa labas, hindi po talaga makikita ang kanyang higaan pero meron pong malaking salamin po doon kung saan doon po sa kinatatayuan ko. Makikita po siya mula sa salamin dahil bukas nga po ang pinto at medyo malaki po kasi yung kanyang kwarto. Kung bakit po ako natigilan, nakita ko po kasi na habang nakahiga po siya sa kanyang higaan, meron pong nakadagan po sa kanya at mula po sa salamin, talagang kitang-kita ko pong dinidilaan puno ng dahan-dahan ang tiyan po ng tita ko. Sakto pa po talaga na yung posisyon po nun, kitang-kita po yung mukha po nito sa salamin. Yung dila po nun ay talagang may kahabaan po at ganun din ang kanyang buhok. Sa edad ko po na yon, talagang natigilan po ako at nanginginig ako noon dahil sa kaba. Kulubot po yung mukha nito, lalo at bukas nga po yung ilaw sa kwarto, kaya kitang-kita ko po. Tinitignan po nun ng tiyan ng tita ko na kulang na lang po. Puwersahan niya po iyong buksan gamit ang kanyang mahahabang mga kuko. Ang mas nakakatakot pa po doon, parang wala pong kahit anong saplot yung katawan ng matanda. Yung tipong parang ang dulas po ng katawan nito, na parang naligo po sa langis. Kahit refleksyon lang po sa salamin ang nakikita ko po noon. Bagay na nagpadagdag pa po sa kilabot kong nararamdaman ng mga oras po na iyon. Hindi po talaga ako nakagalaw noon. Siguro mga 1 minuto rin po akong nakatitig lang po doon, habang tagaktak na ang pawis ko bago ako nakasigaw. Nung sumigaw po ako ng sumigaw, agad rin po akong pumasok ng kwarto. Wala na po akong pakialam noon
Wala po akong hawak na kahit anong armas. Pero pagpasok ko po, nagulat ako nang bigla po yung tumalon sa higaan. Sabay agad pong tumakbo doon sa may bintana. Bago po siya tumalon doon, mabilisan pa po niya akong pinandilatan. At nakanganga po ito, nahalatang galit na galit. Dahil nag-aangil po yon. Yun po ang una at huling pagkakataon na nakakita po talaga ako ng harap-harapan ng isang aswang na may mahahabang pangil. Nung tumakbo po ako sa may bintana, laking gulat ko po na kulay itim po at may kalakihang pusa na po yung nakita kong tumatakbo palayo. Agad na po palang nagising sila tatay, noon pong sumisigaw po ako. At naabutan po nila yung pusang tumatakbo. Sigaw po ako ng sigaw sa kanila noon. Nahabulin nila yon dahil yun po yung aswang na nagpalit po ng anyo. Kung sa lingwahe pa po namin, nagtigbaliw. Doon pa lang po natauhan ang tita ko na parang wala po talaga siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Mabilisan ko pong ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Litong-lito po siya noon. Dahil wala nga raw siyang naramdaman, pero yung tiyan po nito, basang-basa po ng malagkit na parang laway. At meron pong kaunting mapupulang marka na parang gawa po ng matalas po na mga kuko. Nandoon na po sila nanay noon. Habang hinabol naman po nila tatay ang itim po na pusa. Nagmadali akong kumuha ng itak at agad na sumunod po doon. Hindi na ako napigilan ng nanay ko. Parang nawala na rin po kasi ang kaba ko noon at napalitan po agad ng galit. Lalo nang sabihin ng tita ko na medyo masakit nga raw ang kanyang tiyan. Agad po akong sumunod kila tatay. Nakita ko ang mga sulo na gumagalaw mula sa hindi kalayuan. Na alam kong doon sila nagpunta. At yun rin po mismo ang aking tinumbok. Nagkataon kasi na paglabas ni tatay at ng iba pang nakarinig sa aking pagsigaw. Naabutan pa nila yung tumatakbong pusa. Ilang lalaki po sila noon na hinabol yung aswang na yon doon paakyat banda sa may bundok. Tulad nga po ng sabi ko, malapit po kami sa may bundok. Nang maabutan ko na po sila tatay, nagkukumpulan sila sa isang kubo doon sa may bundok. Doon daw kasi pumasok yung itim na pusa nung pinaghahabol nila. Yung kubo na iyon, matagal nang nandun. Pero walang nakatira doon. Halos mawasak na nga rin po yun. At nung pinasok daw nila, wala na raw doon ang kahit sino kahit yung itim na pusa. Nung pinasok ko rin po sa loob, meron pong mga kagamitan doon na wala naman dati nung napunta po ako doon. Meron pong mga damit at meron pa pong mga lampin na hindi ko alam kung may sanggol ba yung pansamantalang tumira doon o baka merong mga sanggol na nakuha ang aswang na doon po niya dinala. Nung lumabas na po kami doon at susunugin na po sana namin yung kubo, nagulat po kami nang biglang sumigaw si tatay na nandoon daw yung aswang. Agad na naman po kaming tumakbo noon. Nung tinuro po yun ni tatay, yun na yun nga po yung pusa na nakita po namin nung tumalon po ang aswang sa bintana. Yung mga mata po nun ay talagang mapupula po at may kalakihan po yun na sigurado po kaming yun nga po yung hinahanap po namin. Hinabol po namin ang hinabol yon hanggang sa makababa na po kami sa kabilang side po ng bundok. At mawala na po yon sa paningin namin kahit ilan kaming naghahabol. Talagang pinaghahanap namin na inabot na po kami ng mga 1 oras mahigit. Doon po sa parting yon, sakop na po yon ng Aklan. Hindi ko po nasabi pero yung lugar po namin parang nasa may boundary po malapit ng Aklan at Capiz. Kapag doon ka po dumaan sa bundok,
Sa kabilang side po nun pagbaba ay sakop na po ng Aklan. Ang ikinagulat pa po namin, nung nagtanong-tanong po kami sa mga taga doon na mga taga-Aklan, meron po silang inilarawan na matanda. Ang sabi nila, pinaghihinalaan daw talaga ang matandang yon na madalas raw mapadaan doon at umaakyat ng bundok. Pero ang sabi nila, hindi rin daw nila alam kung saan nakatira yung matandang yon. Pero marunong daw ito sa kanilang lengguwahe nung minsan nilang makausap ito. Palaisipan din talaga sa kanila kung saan nanggaling ang matandang yon. Dahil po doon, bumalik na po kami sa amin noon. Dahil hindi rin naman po namin mahanap ang aswang na hinahabol namin. Ligtas naman po ang tita ko at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Simula po noon, hindi na po namin nakita pang mulang matanda. Talagang tama nga po ang baliw naming kababaryo sa kanyang nakita, na isang matandang babae na nagpalit anyo raw sa itim na pusa. Naipanganak naman ng maayos ni tita ang kanyang anak. Hindi po namin malilimutan yon, lalo na po ako. Kami-kami lang pong magkakapit bahay ang nakakaalam doon. Hanggang dito na lang po. Salamat sa mga nakikinig. Isinilang po ako sa isang liblib na baryo dito sa Madalag, Aklan. Sa may bandang dulo na po ito ng lugar, kung saan malapit rin po sa may bundok. Mga nasa 20 taon o baka mahigit pa po itong sinasabi ko. Basta batang-bata pa po ako noon. Siguro nasa 17 din po o 18 taong gulang na rin. Diyan lang po banda. Nagsimula ang mga nakakatakot na mga pangyayari noon sa baryo namin. Sa totoo lang, hindi naman sa buong baryo. Parang doon lang po banda sa amin. Wala pa pong kuryente doon banda ng mga panahon po na iyon. Gasera lang po ang gamit namin sa gabi. Bihira ka lang din pong makakakita ng mga bahay na gumagamit ng kandila. Malayo po kasi kami kaya wala rin pong mabilhan ng ganon at parang mas magastos din po. Ang ginagawa po namin noon, nililiitan lang po namin ng sobra yung gasera. Yung parang pabilo po. Hindi ko po alam kung ano yon sa Tagalog. Basta, yung sinisindihan sa gasera para umilaw at magbigay ng liwanag kung saan gawa po yon sa tela. Tapos gas naman po ang laman ng gasera. Malungkot at mahirap po ang buhay doon banda sa amin noon. Kakaunti lang po ang mga bahay din. Hindi pa ganon karami kung ikukumpara po sa ngayon. At karamihan din po sa mga tao doon, talagang naghihikaos po sa buhay. Pagtatanim po ang kabuhayan doon banda sa amin noong mga panahon po na iyon. Meron din pong mga nangangahoy at nag-aalaga ng mga hayop. Nagsimula po ang lahat nang may taga-kabilang baryo po na napadaan doon banda isang gabi. Mag-ama po yon at galing din po ang mga ito sa pangangaso sa may bundok. Doon po sila napadaan dahil meron pong madadaanan doon banda sa amin na kung dediretsuhin po ay konektado sa kanilang baryo. Ayon sa nakarating na kwento sa amin, mula mismo sa kamag-anak ng mag-ama, nakaligtas naman raw ang mga ito at nakauwi naman. Pero nangilabot daw ng gusto ang mag-ama sa kanilang naranasan. Ayon pa sa nagsabi sa amin, yung tumambang daw na aswang sa kanila ay isang nilalang na merong malalapad na mga pakpak. Bigla na lang daw kasi silang nakarinig ng napakalakas na huni. Akala raw nila uwak lang, pero parang kakaiba daw po yun. Ilang sandali pa ay napapansin nila na parang hindi daw pala yun huni, kundi parang tunog ng pagaspas ng napakalaking pakpak.
Nung tiningala daw po nila, may paikot-ikot daw na napakalaking ibon sa itaas nila. Nung nagsimula na raw silang tumakbo, hinabol daw po sila nun. Naalala nilang nung nasa gubat pa lang daw pala sila. Naririnig na nila yung huni pero nawala nung lumabas sila sa gubat. Dumating raw sa punto na nasa itaas na raw nila mismo yon. Nakulang na lang, may isa nang madadagit sa kanila. Pero nung pumasok raw sila at gumapang sa talahiban, wala raw yung nagawa. Hindi raw po nun magawang lumapag. At paikot-ikot lang yon sa itaas hanggang sa umalis. Noong araw po, wala din pong kahit sino sa amin na nakapagpaliwanag doon, pero kumalat po yon at nagdala ng takot sa lugar namin. Napansin din po namin noon na simula po nang mangyari po yon, parang napapadalas ang pagronda noon sa gabi. Talagang pabalik-balik po yung wakwak na lantaran po naming naririnig. Nang magtanong-tanong po kami sa ibang parte ng baryo, wala naman daw silang naririnig na ganon. Kaya doon lang po talaga yon banda sa amin nangyayari. Ang mga bahay po noon, kanya-kanyang pagkukumpuni na po sa mga sirang bubong at dingding. Ang mga bata po doon banda sa amin, hindi na pinapayagang lumabas ng bahay kapag padilim na. Minsan po, lumabas po ang tatay ko sa bahay namin mga bandang 8:00 po ng gabi para magsiga. Kabilugan po ng buwan noon. May nakita raw po siyang malaking ibong kulay itim sa malaking puno ng santol sa harap lang po ng bakura namin. Nakahapon daw po yon sa sanga at nakaharap po doon sa bahay namin. Agad pong nangilabot ang tatay ko noon. Lalo at nagliliwanag daw ang mga mata ng ibon. At may kalakihan daw po talaga yon. Ang ginawa po ng tatay ko noon, pinagbabato niya po yon at itinaboy niya po habang pinagmumura pa. Nakailang bato pa raw ang tatay ko bago yun lumipad. Pagpasok po ng tatay ko, napag-usapan po namin ang tungkol doon. At nagtaka po kami kung bakit doon pa talaga sa harap ng bahay namin yun humapon. Nagulat na lang po kami dahil bigla pong umiyak yung ate ko. Yung panganay po namin na mas matanda po sa akin ng mga 2 taon. Dahil pangalawang anak nga po ako. Anong iniiyak mo dyan, Ana? Tanong po noon ng tatay ko. Tumahimik lang po si ate at napapunas po sandali ng kanyang luha bago po nakasagot. Doon na po namin nalaman na nagdadalang tao po pala ang ate ko. Ang sabi pa po nito, baka siya raw yung binibisita ng aswang doon, lalo at buntis nga po ito. Umiyak po agad ang nanay ko noon at nagalit naman po ang tatay ko, pero dahil kilala naman po namin ang nakabuntis kay ate, na alam naman po naming siguradong pananagutan naman ito, ay hindi na po nito masyadong pinagalitan pa ang ate ko. Lalo at iyak nga po ito ng iyak. Kinaumagahan po niyan, umalis po ang tatay ko papuntang Barangay Poblasyon dito po sa bayan namin. Balak raw po niya kasing bumili ng flashlight at bagong itak. Walang-wala po kami noon, kaya binuksan pa po ng tatay ko ang kanyang alkansya bago siya umalis. Noon po kasi ay may kamahalan pa po yung flashlight. Lalo na po para sa amin. Yung nabili pa po noon ng tatay ko. Yung may 3 bateryang malalaki po na kailangan bago umilaw. Yung mahaba po yun na flashlight. May dala rin po siyang bagong itak pag uwi niya. At nakabili pa po siya sa isang aita ng bracelet na sinusuot daw ng mga buntis pang proteksyon sa mga aswang. Ayon daw doon sa kanyang nabilhan na aita. Yung nakabuntis po sa ate ko, taga kabilang bayan lang po.
Taga Libakaw po yon. Yung katabing bayan lang po namin kaya balak na rin po naming puntahan yon kung medyo magkaoras po kami. Nung gabi din po na yon, bandang 9:00 na po ng gabi, napansin ko pong hindi po natutulog ang tatay ko. Parang hindi po ito mapakali. Nasa sala lang po kasi kami natutulog. Si ate at ang 2 pang kapatid na babae ang nasa iisa lang naman pong kwarto ng bahay namin noon. Tay, may problema ba? Tanong ko po noon sa tatay ko. Hindi mo ba napapansin yung mga manok sa labas? Parang kanina pa nag-iingay. Nakahapon po sa puno ng mangga sa gilid ng bahay namin yung mga alaga po naming manok. Hindi po kasi namin yon kinukulong. Tumayo na po ang tatay ko noon. Sabay binitbit po ang kanyang itak at flashlight. Sinilip niya po muna sa may bintana. At napansin po agad nito na parang may kung ano daw doon sa itaas ng puno. Sinabihan ako ng tatay ko noon na kailangan na raw naming lumabas para tignan at kumpirmahin kung ano nga ba iyon. Ako daw yung humawak ng flashlight at agad kong ilawan ang nasabing puno doon sa labas. Magtiwala lang daw po ako sa kanya at dumapa pag sinabi niyang dumapa. Yun po yung naaalala kong sinabi ng tatay ko sa akin noon. Paglabas po namin, pinauna po akong lumabas ng tatay ko. Nilakasan ko naman po ang loob ko dahil nasa likod ko lang po ang tatay ko at nagtago po ito sa likod ng mga halaman. Agad ko nga pong inilawan noon ang puno. Inisa-isa ko nga po ang mga sanga. Hanggang sa nakita ko pong may kung ano nga doon banda. Bago ko pa po matignang mabuti, bigla pong may lumipad mula doon sa sanga. Kasabay po ng napakalakas na huni ng wakwak. At papunta po yun sa akin. Napasigaw po noon ang tatay ko na dumapa na raw ako. Kaya nang marinig ko po yun din po agad ang aking ginawa. Pagkadapa ko po, tumakbo po ang tatay ko at sinalubong po niya yon ng itak. Nahulaan na pala ng tatay ko na baka atakihin ako nun o subukang dagitin. Kaya niya ako pinadapa at sinalubong niya agad ang wakwak na yon ng kanyang hawak na itak. Napasigaw po ako nang maramdaman kong may tumalsik po na dugo sa braso ko. Tinamaan po yun ng tatay ko pero agad rin po yung lumipad pa itaas. Siguro ay nagulat po ito sa ginawa ng tatay ko. Sigaw po ng sigaw noon ng tatay ko na narinig na po ng kalapit na bahay namin. Pero yung naririnig po naming tunog ng wakwak ay unti-unti pong lumalayo pagkatapos po nitong lumipad pa itaas. Ang sabi po noon ng tatay ko, sundan daw namin kung saan papunta ang tunog dahil malamang ay lalapag daw yon, lalo at mukhang malubha daw yung sugat na tinamo ng aswang na yon. Tumakbo po kami ng tatay ko noon habang nagkakagulo po sila nanay doon po sa loob ng bahay namin. Nabigla rin po siguro yung kalapit na bahay na hindi man lang po sila nakasunod sa amin. 2 lang po kami ng tatay ko noon na humabol sa aswang na yon. Narinig po namin noon na parang biglang pababa na po yung tunog. Tapos bigla pong tumigil sa hindi kalayuan. May ideya na po kami noon na baka lumapag na nga po. Nung nandoon na po kami banda, inilawan ko po agad yung paligid at nagkalat po yung dugo doon. Sinundan po namin ang dugo pero nawala po yung mga bakas nung nasa may ilog na po kami. Mababaw lang po yung tubig ng gabing yon at hindi po yung tubig alat. Tabang po yung tubig sa ilog na yon.
dahil galing lang po yon sa bundok. Minabuti na po naming bumalik noon. Lalo at naiwan po doon sila nanay at ang mga kapatid ko pong babae. Bukod pa po doon ay buntis rin po yung ate ko. Pero nagulat na lang po kami noon kinabukasan nang malamang may natagpuan daw na patay na matanda malapit sa ilog. Mga mahigit 1 kilometro din po siguro mula doon sa inabot po namin bago kami bumalik. Ang sabi po nila noon, baka yun daw po yung nataga po ng tatay ko na aswang ng gabing yon. May mga taga sa amin po noon na nagsasabi na baka yun daw talaga yung matanda. Kaya natagpuan na lang daw na patay doon sa may ilog. Pero dahil nga alam naman po nating hindi naman kinikilala ng batas ang mga aswang na iyan, siyempre ayaw rin po namin na ganon po yung lumabas na balita. Dahil baka ang tatay ko pa po ang idiin sa nangyaring yon. Kaya ang ginawa po namin noon, itinanggi na lang po namin na may nakita po kami at meron pong nataga ang tatay ko. Nalaman na lang po namin noon na hindi daw taga doon sa lugar namin ang matanda. At taga Karatig Bayan daw. Ang nakapagtataka lang po noon, simula po nang mangyari yon, parang wala na po kaming naririnig doon tuwing gabi. Kaya malakas po talaga ang hinala namin na baka ang matanda nga po na yon yung nataga po ng tatay ko ng gabing yon. Pero hanggang dito na lang po ito. Maraming salamat po. Sarili kong karanasan. Noong araw, hindi pa po abot ng linya ng kuryente yung sityo po namin noon. Nasa may dulo po kasi yon. Kaya kalahati po noon ng baryo may kuryente na, pero yung amin wala pa. Lalo at nasa may papuntang bundok po kami at kakaunti lang din yung mga pamamahay doon. Kaya medyo matagal rin bago kami nagkakuryente. Bagong asawa lang ako noon. Sa kababaryo ko rin na tawagin po natin sa pangalang Noel. Mabait ito at masipag. Kaya kahit bata pa ako noon, nahulog ang aking loob sa kanya. Mas matanda ito sa akin ng mga 7 taon. Pero hindi ko ito nakitang problema sa pagmamahala namin. Nakaapak naman po ako ng kolehiyo pero hindi ako nakapagtapos. Dahil tumigil noon yung tita ko sa pagpapaaral sa akin nung malugi ito sa kanilang negosyo sa bayan. Walang-wala naman kami kaya hindi na ako nakapagpatuloy hanggang sa mag-asawa na nga po kami ni Noel. Yung bahay po nila Noel yung nasa may dulo ng baryo na hindi pa abot ng kuryente. At dahil nga po nag-asawa na kami, doon muna kami nakitira sa bahay ng nanay niya. Naitago naman natin sa pangalang Nanay Maria. Hindi naman po kasi niya maiwan si Nanay Maria. Lalo at 2 na lang din sila na magkasama sa buhay. Solong anak po si Noel. At matagal na rin pong yumao ang kanyang ama. Hindi naman yun naging problema sa akin. Lalo at bago kami kinasal ni Noel, naging malapit naman po ang loob ko sa nanay po nito. Nagdadalang tao na po ako noon kaya nagpakasal po kami. Huwag po sana ninyo akong husgahan dahil nauna nga pong mabuntis bago po yung kasal. Aaminin ko pong naging mapusok po kami noon. Yung trabaho po ng asawa ko ay nag-uuling at nagbibenta rin po ng mga kahoy panggatong. Minsan rumaraket din po ito kapag meron pong nagpapagawa ng bahay. Dahil marunong din po ito sa pagkakarpentero. Tuwing umaga, nakaugalian ko na natulungan si Nanay Maria sa kanyang mga tanim na gulay. Pero nung medyo malaki na rin po yung tiyan ko, hindi ko na rin magawa at minsan sa pagluluto na lang din ako umaalalay. Minsan habang naghihiwa po ako ng kalabasa, naitanong po sa akin ni Nanay Maria kung handa na raw ba talaga akong maging ina. Bagay na agad ko naman pong sanagot ng oo. Ngunit ang sabi po nito,
Kung sakaling hindi pa raw pala ako handa, baka magawa naman daw niya ng paraan. Hindi po ako nakasagot agad noon, kaya agad rin yung binawi ni Nanay Maria at sinabing, "Kalimutan mo na ang sinabi ko, iha. Baka kako ayaw niyo pa naman ng anak." Wika pa po nito at nagpatuloy po ito sa kanyang ginagawa. Napaisip ako noon kung ano ba ang kanyang ibig sabihin. Mukhang balak nitong ipalaglag sana ang dinadala ko kung sakaling hindi pa kami handa. Pero ang laki na po ng tiyan ko noon eh. Mga 7 buwan na rin, kaya hindi ko maisip kung saan ba nanggagaling ang mga pinagsasabi noon ni Nanay Maria. Sa isip ko lang po noon, handa na rin talaga kaming mag-asawa na magkaanak. Mahirap ang buhay pero pagtutulungan naming palakihin siya ng maayos. Ganon lang po yung nasa utak ko noon. Kaya pilit kong binaliwala yon. At hindi ko na rin po binanggit pa sa asawa ko. At baka mag-away pa po sila. Ang napansin ko lang po noon, simula po nung sabihin yon ni Nanay Maria, parang hindi na po ako mapakali, lalo na sa gabi. Kaya minsan po, kulang na po ako sa tulog. Isang hating gabi, habang tulog na nga po yung asawa ko, ako naman ay nag-iisip-isip, kaya hindi pa po ako makatulog. Bigla na lang po akong nakarinig noon ng kaluskos sa division po ng kwarto. Magkatabi lang po kasi yung kwarto namin at yung kwarto po ni Nanay Maria. Maya-maya pa po, nakarinig ako ng paulit-ulit na boses na meron pong sinasabing, "Ang bango, napakabango." Ganon po yung pagkakarinig ko na talagang kinilabutan po ako. Boses nga po yun ni Nanay Maria. At kahit napakahina lang po nun, naririnig ko po yun lalo at sobrang tahimik doon kapag gabi. Hindi ko alam kung anong sinasabi niyang mabango. Yung hinihigaan ko po kasi sa gilid po mismo ng division. Yung higaan kasi namin ay nakadikit lang din po sa division po ng kwarto. Kaya dingding lang talaga yung pagitan at naririnig ko talaga yon. Lalo at manipis na plywood lang din po yon. Sa mahinahon at mahinang paraan, tinawag ko po noon si Nanay Maria. "Nay, ayos lang po ba kayo? Kayo po ba yung nag-iingay?" Tanong ko pa po noon. Lalo at paraan ko na rin yon para mawala yung kaba na nararamdaman ko. Sumagot naman po ito na bakit gising pa daw po ako at meron lang daw siyang inaayos. Nung sumagot po ito, naramdaman kong bahagya itong lumayo doon sa dingding. Bago po kasi yon, pakiramdam ko talaga noon ay nakadikit na po yung mukha niya doon mismo sa division. Kaya literal na dingding na lang yung pagitan sa pagkakarinig ko. Nung tumahimik na po, nakatulog rin naman po ako noon. Nagising po ako ng umaga na at pagbangon ko, wala na po roon si Nanay Maria. Maaga raw na umalis, sabi ng asawa ko. Nagmamadali raw na pumunta sa bukid. Nung paalis na rin po yung asawa ko, nagtanong po ako sa kanya noon kung meron ba silang sinulid at karayom. Dahil magtatahi na lang ako ng mga damit na kailangang tahiin. Sinabi lang ng asawa ko noon na tignan ko na lang daw sa mesa sa loob ng kwarto ni Nanay Maria. At agad na rin po itong umalis. Pagkatapos ko nga pong magagahan noon, pumasok ako sa kwarto ni Nanay Maria. Bibihira lang akong pumasok doon. At nung huling pasok ko doon, nung bagong kasal pa kami ni Noel, pumasok po ako doon para maglinis po noon. Nung tinulak ko ng pinto na gawa rin sa plywood, agad pong tumawag ng pansin ko ang mga marka po doon sa dingding. Ang dami pong marka ng kalmot. Pero doon lang po yun lahat banda, sakto sa tapat ng hinihigaan ko doon sa kabilang kwarto. Tulad po ng sabi ko, division na plywood lang po yung pagitan ng kwarto namin. Kung titignan po yon, parang mula po sa mahabang mga kuko
na halatang bumao na nga po sa plywood. Yun po siguro yung mga naririnig ko. Siguro ilang pagkakataon na rin po yun. Kaya medyo marami na ang mga kalmot. At sino pa nga ba yung gagawa nun? Kundi si Nanay Maria lang. Kung ano-anong bagay na po noon yung tumatakbo sa utak ko. Pero pagbalik po ni Nanay Maria at ng asawa ko, hindi man lang po ako umimik tungkol doon. Makailang pagkakataon po akong bumelo na sabihin sa asawa ko pero natakot po ako noon. Nung naghahapunan na kami, nagtanong po si Nanay Maria kung pumasok ba ako sa kwarto niya. Hindi ko alam kung paano niya nasabi yon. Samantalang wala naman po akong ginalaw. Hindi rin po ako nagpatuloy sa pagtatahi. Dahil hindi nga po ako mapakali noon sa aking mga nadiskubre. Hindi ko alam kung paano niya yon nasabi. Siguro naamoy po niya o kung ano man, lalo at may ideya na po ako noon na baka aswa nga po yung matanda. Tinanggi ko lang po lahat yon at hindi naman po ito nagtanong pa ulit. Siguro sa pagod ko na rin po sa pag-iisip. Agad nga po akong nakatulog ng gabing yon. Pero bandang hating gabi po noon, nang magising po ako. Dahil nakaramdam po ako ng parang mabasa sa may bandang tiyan ko. Pagdilat na pagdilat po ng mata ko, agad pong tumambad sa akin ang isang bagay na hinding-hindi ko talaga malilimutan. Doon po sa itaas po ng division, nakalabas po yung kalahati ng katawan ng isang matanda, habang yung kalahati naman po ay hindi ko makita. Parang nakadungaw po ito. Napulang-pula po yung mga mata at mahaba po yung dila. Naglalaway po yun ng sobra, na direkta pong tumutulo sa tiyan ko. Kaya pala nakaramdam ako ng babasa. Yung matanda pong tinutukoy ko ay walang iba kundi si Nanay Maria. Kahit ibang-iba po yung itsura, kilala ko po ito dahil po sa suot po nitong duster. Sa pagkabigla ko po, agad po akong napasigaw noon. Nagumising naman po sa asawa ko. Nung gawin ko po yon, Sir Dan, kitang-kita po talaga namin, pati na nga po ng asawa ko, na parang nawala sa kanyang sarili ang matanda. At tuluyan na po sana itong aakyat doon po sa division, papunta po sa kwarto namin. Kahit nataranta, ay kinuha ko noon ang garapon na meron pong lamang asin, na itinabi ko nga po doon sa higaan namin nung makita ko noong umaga ang mga kalmot sa kwarto ni Nanay Maria. Isinaboy ko po yon sa matanda at hinding-hindi ko makakalimutan na natakot yung matanda at nagmadaling tumalon pabalik doon sa kwarto habang sumisigaw na parang nasasaktan. Saan ka ba naman nakakita ng matandang mahina na ang pangangatawan pero nakakyat pa doon? At ganun yung itsura na talaga namang kikilabutan ka. Sa galit ng asawa ko, ay napamura po talaga ito. At direkta po niyang pinuntahan sa kwarto ang kanyang ina. Hindi talaga makapaniwala si Noel noon. Ganyan ka pala, Nay. Nay, apo mo yun. Apo mo yung ipinagbubuntis ng asawa ko. Sigaw po noon ni Noel. At kahit gabing-gabi na po, nagmadali po yung asawa ko na ilagay po sa bag ang mga damit namin. Dahil agad daw po kaming aalis at makikitulog muna sa kanyang pinsan. Yun nga po yung nangyari noon. Binantaan po noon ni Noel si Nanay Maria na kapag sumunod siya o magbalak man na tambangan kami sa daan, hindi na raw niya kikilalaning ina si Nanay Maria. Nagpalusot lang po kami noon sa pinsan po ni Noel na nag-away lang po kami sa bahay. Hindi pa rin kasi magawang sabihin ni Noel noon ang totoong dahilan sa kanyang pinsan. Kinabukasan po, kinuha na rin po ni Noel ang iba pa naming mga gamit.
at kumuha na lang po kami noon ng bahay na mauupahan. Talagang pinangatawanan po ng asawa ko na hindi na kami babalik pa doon. Nakakatakot man po yung nangyari, pero nakakalungkot rin po. Hindi na kami bumalik pa doon. At nung mamatay po si Nanay Maria, yun lang po yung panahon na bumalik po kami doon. Namatay po ito na mag-isa sa kanyang bahay. Siguro, dinala na rin po nito sa pagkamatay niya ang kanyang pagkaaswang. Siyempre, iyak pa rin po kami ng iyak nang mabalitaan namin. Sa kabila nga po ng lahat ng mga nangyari. Ito po yung kwento namin, Sir Dan. Maraming salamat po sa mga makikinig. Paalam. Magandang araw po sa inyo, Sir Dan. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Maricar. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong naging karanasan namin. Tungkol sa isang aswang sa may bandang katimugan ng Iloilo. Hindi ko na lamang po babanggitin yung eksaktong pangalan ng bayan kung saan po nangyari ito. Tandang-tanda ko pa noon. Malapit na ang kapistahan ng aming lugar, kaya nagkaroon ng perya noon. Dahil doon, ay naisipan naming pumunta roon upang mag-aliw. Huwag na ninyong dalhin yung bata at iwan na lamang ninyo rito, lalo na at gabi na. Uwi ka pa ng nanay ko noon na kasama naming naninirahan sa bahay. Nasa 1 taong gulang pa lamang noon yung panganay na anak namin ng aking asawa. Natawagin po natin Ken. Sumama na rin kaya kayo, Nay? At nang makapag-aliw na rin kayo, wika naman ang asawa ko noon. Noong una ay nagdadalawang isip pa yung nanay ko. Dahil iniisip nga nito yung bata. Ngunit kalaunan ay pumayag na rin naman ito. Kagad itong nagbihis at nang matapos na, ay nagpasya na nga kaming umalis sa aming bahay. Meron kaming sariling motor, kaya yun po yung aming gagamitin patungo sa perya na hindi naman ganun kalayo mula sa aming bahay. Nagsimula na nga noon yung aming pagbabiyahe patungo roon. At makalipas nga ang ilang minuto na pagbabiyahe namin, na wala namang naging aberya, ay narating na nga namin yung peryahan. Nung naroroon na kami, kagad kaming naghanap ng mapaglalaroan namin doon. Tumaya kami sa ilang larong natipuhan namin. Hanggang sa nawiling nga yung asawa ko sa pagtataya. Noong tumagal nga siya sa kanyang pagtataya, ay nakaramdam ako ng gutom. Kaya nagpaalam ako sa aking asawa na bibili lamang ako ng pagkain. Makalipas nga yung ilang sandali, niyaya ko na rin si nanay sa isang tindahan at doon kami bumili ng pagkaing aming gusto. Ano pong bibili ninyo, ma'am? Tanong pa nga ng tindera sa akin noon. Sa kadahilanang yon, sinabi ko naman dito kung ano nga bang bibilhin ko at maging si nanay ay ganun rin. Nang maibigay na nga sa amin ng tindera yung pagkaing aming binili, ay nagbayad na rin ako agad. Iaabot na sana ng tindera sa akin yung aking sukli nang mapatingin ako sa ibang direksyon. Hindi ko alam, pero bigla akong nakaramdam ng kakaiba nang mapansing may isang matandang babae na nakatingin sa gawin namin. At sa kadahilanang yun ay medyo natigilan nga ako noon. Nabalik lamang ako sa aking sarili noon noong ilang ulit na akong tinatapik ng nanay ko. Kinuha ko agad yung sukli ko sa tindera at muling binalingan kung saan ko nakita yung matandang babae. Subalit labis po yung aking pagtataka dahil biglaan yung nawala. Saan naman kaya yun nagpunta? Bulong na tanong ko pa sa sarili. Marahil ay napansin yun ng aking ina na naguguluhan ako. Kaya tinanong nga nito ako kung ano nga ba yung problema. Hindi niyo po ba nakita yung matandang babaeng nakatingin sa atin kanina? Tanong ko pa kay nanay noon.
dahil nga sa sinabi kong yon, nagpalinga-linga si nanay sa paligid. Wala namang matandang babae Ika pa nito. Napailing na lang ako at sinabi ko sa kanya na kanina pa noong iniabot ng tindera sa akin yung sukli. Napailing din noon yung nanay ko at sinabi sa akin na wala naman siyang napansing matandang nakatingin sa amin ng mga oras na iyon. Iwinaksi ko na lamang yon sa aking isipan. At saka sinabi kay nanay na baka namalikmata lamang ako. Halika na, balikan na lang natin yung asawa mo. Wika pa nga ng nanay ko na agad ko namang sinangayunan. Bumalik na nga kami sa kinaroroonan ng asawa ko. Patuloy pa rin yung kanyang pagtataya, kaya kumain na lamang kami ni nanay ng aming biniling pagkain. Habang kumakain noon sa isang tabi, inilibot ko yung paningin ko sa paligid at sa hindi ko inaasahan, napatitig ako sa medyo madilim na parte at may natatanaw kasi akong parang tao na nakatayo roon. Tinitigan ko yung mabuti at nagulat ako nang may biglang mapupulang mga mata kong nakita roon. Dahil sa takot ko sa aking nakita, naibaling ko sa ibang direksyon yung aking paningin. Makalipas yung ilang segundo noon, muli kong tinignan ng parte kung saan ko nakita ang mapupulang mga mata. At labis akong nagtaka dahil nakita ko yung matandang babae na nakita ko nung bumili kami. Nakatingin ito sa aming direksyon at napagtanto kong matalim po yung tingin nito sa aking anak. Na noon ay karga-karga pa rin ni nanay. Nakaramdam ako ng pagkabahala at kakaibang kaba, kaya iniwas ko po yung tingin ko sa matandang yon. Nay, umuwi na po siguro tayo. Pagsasabihan ko na lang yung asawa ko dahil mukhang nawiwili na siya rito. Sabi ko pa kay nanay noon. Napatingin yung nanay ko sa akin ng mga sandaling yon. Marahil ay nagtataka ito dahil bigla kong nagyaya na umuwi. Hindi ko na muna yon pinagtuunan ng pansin. Bagkus ay kinausap ko nga yung asawa ko na uuwi na kami. At sumang-ayon naman po noon yung aking asawa. Kaya naglakad na nga kami patungo kung saan po yung aming motorsiklo. Bago tuluyang lumayo sa perya, muli ko pang binalingan noon yung parte kung saan ko nakita yung matandang babae. Subalit wala na po ito doon. Habang nasa biyahe kami noon, hindi ko mapigilan yung makaramdam ng kaba. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Pero pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari sa amin ng gabing yon. Hindi ako umiimik noon habang nasa biyahe kami. Kaya tinanong ako ng aking asawa kung meron bang problema. Magsasalita na nga sana ako upang sabihin sa kanya ang tungkol sa matandang babaeng nakita ko sa perya. Ngunit hindi ko nagawa pa dahil bigla kaming nakarinig ng paghuni ng tiktik na animoy nakasunod sa amin. Narinig kong napamura yung nanay ko sa likuran ko. Medyo bilisan mo yung pagpapatakbo at mukhang merong nakasunod sa atin. Wika pa nga ni nanay. Mas dumoble yung kaba ko dahil sa mga sinabi niyang iyon. Ginawa naman po yun ng aking asawa. Medyo binilisan niya ang kanyang pagpatakbo. At hinawakan ko naman ng mabuti yung anak namin. Hindi pa rin tumitigil yung paghuning aming naririnig. Patuloy kaming sinusundan ito. Hanggang sa makarating kami noon sa aming bahay. Hindi kami tinigilan ng ingay na yon. Patakbo kaming pumasok noon sa bahay. Dahil pakiramdam namin ay papalapit ng papalapit sa amin yung paghuni na aming naririnig. Kagad namang nagsaboy ng asin noon sa paligid ng bahay yung nanay ko. Walang tigil rin yung kanyang pagmumura na animoy merong kaaway. Nasa paligid lang yung aswang dahil mahina yung kanyang paghuni.
Wika pa nga ng nanay ko. Ganon po pala yon. Kapag mas mahina, mas malapit. Ganon daw yung mga tiktik. Mabuti na nga lang at pagka-uwi na lang namin umiyak ng umiyak yung bata. At hindi habang nasa biyahe pa kami. Pahiran mo muna ng gamot yung tiyan ng bata. Utos pa nga sa akin ng nanay ko noon. Kaagad ko namang ginawa. Iyak pa rin ang iyak noon yung bata. At nang hinaplos ko po yung kanyang tiyan, naninigas po ito na tila punong-puno po ng hangin. Hindi na nakatiis noon si nanay at tumungo po ito sa may kusina upang kumuha pa ng asin. Nginuya po niya yon at saka inilagay sa pusod ng bata. Hindi ko rin alam kung bakit niya ginawa yon. Pero dahil sa kanyang ginawa, natigil po yung bata sa kanyang pag-iyak. Tapos ay muling bumalik si nanay sa aming kusina at gumawa ng apoy roon. Tinanong ko siya kung para saan yon at sinabi po nito sa akin na lalagyan daw niya iyon ng asin para pantaboy sa aswang. Tanging pagtango lamang yung aking nagawa ng mga oras na iyon at hinayaan na yung nanay ko sa kanyang ginagawa. Sinubukan ko na lamang na patulugin yung bata na noon ay tumigil na sa kanyang pag-iiyak. Walang ano-ano noon. Naamoy ko na yung mabahong samyo ng goma na inilagay pala ni nanay sa apoy. At dahil doon, bigla pong bumilis yung paghuni ng tiktik sa labas ng bahay. Mahinang mahina pa rin yon. Pero bigla po yung bumilis na parang nagalit. Mura pa rin ang mura noon yung nanay ko. Hindi pa ito nakontento. At naglagay po siya ng maliit na baga sa pilak na pinggan. At saka naglagay ulit ito ng asin doon. Lumabas po ito at nilibot sa labas ng bahay yung dala niyang iyon. Na parang pinapausukan po niya yung paligid ng bahay. Bigla na lang tumahimik noon yung paligid sa hindi maipaliwanag na dahilan. Inakala ko pa nga noong wala na yung aswang na iyon dahil sa mga ginawa ng nanay ko. Matapang ka pa talaga at sumunod ka pa rito ah. Bigla pang sigaw ng nanay ko noon sa may labas ng bahay namin. Pinagsabihan ko naman yung asawa ko na alalayan roon yung nanay ko. Kaya lumabas rin po ito upang samahan yung nanay ko. Ilang sandali pa, narinig kong biglang nagkagulo sila nanay doon sa labas. Narinig ko ring inutusan pa ng aking ina yung aking asawa na kumuha ng itak sa loob ng aming bahay. Dahil doon, sinilip ko po sila mula sa may bintana. Nakita kong papasok ng bahay namin yung asawa ko. At makalipas nga yung ilang segundo, pumasok nga yung asawa ko at dumiretso po ito sa may kusina upang kumuha ng itak. Nung bumalik ito, tinanong ko siya kung ano nga ba yung nangyari sa labas. Dito ka na lamang muna at bantayan mo yung bata. Sabi pa ng asawa ko sa akin noon. Kahit na nagtataka man ay napatango na lang ako. Patuloy akong sumilip sa may bintana upang tignan kung ano nga bang nangyari sa kanila ni nanay. Nasa ganong sitwasyon nga po kami nang biglang umingay po ulit yung paligid. Walang tigil naman yung pagmumura ng nanay ko. Nang mga sandaling yon, muli pa niyang inutusan yung asawa ko na kumuha ng asin sa loob ng bahay. At hindi naman nagdalawang isip yung mister ko na sundin yung kanyang sinabi. Mabuti na lamang at marami po kaming asin noon. Nang pagbalik nga ng asawa ko, sinigawan ko po siyang bilisan niya ang kanyang pagtakbo at balikan kaagad si nanay. Lalo na at may nakita akong lumundag sa may harapan ng nanay ko. Labis akong nakaramdam ng takot ng mga oras na iyon. Dahil nakita ko yung isang malaking aso sa may harap ni nanay. Pulang-pula po yung mga mata nito at maitim po yung kanyang kumikinang na balahibo.
na parang pinaliguan po sa langis. Napailing ako ng mga sandaling yon dahil napagtanto ko ang mga mapupulang mga mata na yon ay nakita ko na rin yata sa perya. Yun po talaga yung nakita ko nung una. Hindi ako makapagsalita at pinagmasdan ko lamang yung nanay ko at yung asawa ko. Nakaharap yung malaking nilalang na yon. Tila galit na galit po yung malaking asong yon. Dahil sa pamamaraan ng pagtitig nito, kinananay. Nakasili pa rin ako sa bintana ng mga sandaling yon. At sa hindi inaasahan, biglang napatingin sa gawi ko yung nilalang na iyon. Bumilis po yung tibok ng puso ko noon dahil sa nangyari. Dahil doon, nagtama pa yung paningin naming dalawa at noon din ay may napansin ako sa nilalang. Hindi kaya siya yung matandang nasa perya. Magkatulad kasi sila ng mata eh. Wika ko pa po noon sa sarili ko. Habang nasa ganong estado po ako, mabilis na lumundag pa itaas sa aming bubungan yung malaking asong yon. Nagkaroon naman ng ingay sa aming bubungan dahil sa kanyang pagbagsak. Walang ano-ano ay nagsimula na po itong maglakad na parang nililibot po niya yung aming bubungan. Sigaw naman ang sigaw noon yung nanay ko sa labas ng bahay. Habang nakatingin doon sa itaas, na tila hinahamon nito yung nilalang na naroroon. Subalit hindi po siya nito pinapansin. Pumasok naman sa loob ng aming bahay yung aking asawa upang samahan nga po kami roon. At nang makapasok na nga po ito, sinabi ko sa kanya yung tungkol sa matandang babae na nakita ko sa perya. Siyang matandang nakita ko sa perya kanina. Yun din yung dahilan kung bakit agad nga akong nagyaya na umuwi. Mukha kasing sinusundan kami ng matandang yon simula nang bumili kami ni nanay kanina. Kwento ko pa sa asawa ko. Dahil sa sinabi kong yon, dali-daling lumabas yung aking asawa. At sinabi nito kay nanay yung tungkol sa matandang babae. Walang ano-ano. Sumigaw po yung nanay ko noon. Kilala ka na namin, lalo na nga ng anak ko. Hindi ba't ikaw yung matandang sumusunod sa amin sa perya? Sigaw pa nga noon ng nanay ko. Bigla namang napatigil yung nilalang sa ginawa niyang paglalakad sa aming bubungan. At sa maikling sandali lamang, nasa ibaba na po ito. At hinarap po nito yung aking asawa, pati na rin yung nanay ko. Galit na galit po yung mga mata ng nilalang habang nakamasid sa dalawa. Inakala kong susugod ito kay nanay, ngunit nagkamali ako. Tumalikod po ito at mabilis na tumakbo palayo. Napatulala naman noon si nanay dahil sa nangyari. Subalit nang tuluyan na nga pong mawala yung aswang na yon, doon na lamang sila nakahinga ng maluwag. Dali-dali silang pumasok ng bahay namin. Hindi naman naging kampante si nanay at nagsaboy po ulit ito ng asin sa aming bubungan at maging sa paligid ng bahay. Nang maging tahimik na nga yung paligid, ikuwinento ko ulit sa kanya yung tungkol sa matandang yon. Ayon pa kay nanay, marahil nga ay yung bata talaga yung pakay nito. Mabuti na nga lang at nakilala namin yon. Kaya biglang nabahala ito at hindi na nga ng biktima pa. Yun daw kasi yung isa sa pinakainiiwasan ng mga aswang na sila ay makilala. Hindi ko man po lubos na maintindihan yung tungkol sa bagay na iyon. Laking pasalamat ko na lamang dahil walang nangyaring masama sa amin ng gabing yon. Simula rin po nun, hindi na kami gaanong pumupunta sa perya. Sa takot na baka makita po namin ulit yung matanda at sundan ulit kami nito sa aming bahay. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Shoutout nga po pala kina Junko Isa, Sonia S, Gregorio Chadi, Mila T, Imes Badili, Norbe Alpanta,
Bebs Mo, Vincent Romarate, Hazel Fiesta, Emmanuel Tatlong Hari. Kay Gilliamar Tobalde, Mera Kitson, Liz Liman, Aaron Navarro, Maria Cristina Valdivit. Kay Mark Ianalam, kay Arlene Besa, Christine May Mendez, kay Francia Superioridad, kay Christian Mejia, Robilin Alba, Robilin Barriaga, Roseni Del Monte, kay Marilu Balatero, Raymond Aligora, Jocelyn Kitson, Marcos Baguyos, kay Bogs Mien, Teresita Cerone, kay Mary Asilar, Neza Alemania, Vincent Colobong, Rafael Placido, kay Spare Drill Chrome, Clarice Padernal, Angel Nievo, Levis Gubat, Joycen Adelion, Isaac Bacatano, Abril Comia, Rhapsody Porlage, kay Joe Mark Bosque, Rayson Yao, kay Julius Rasmo, Jolito Mendoza, Julius Chanco, Cristaling, Chels Vlog, Ping Robles, Nicky Jamjam, Robert Dayon, Maribel Domingo, Glenn Carlos Rosendi, Aisel Gomban, Jemel de Los Angeles, kay Basil Alba, Armel Sawadaan, Rica de Los Santos, Eco Vicina, Paul Villanueva, M. Torres Pagia, Christy Joy Elevencione, kay Riva Jane T, James Ransclyde, Angelo Panes, Marieta Chodoro, Julio Publico, Joselito Caballes, Janeline Mangolabnan, Shena Chanel, kay Julius Miguel, Jessel May Libuon, Romeo Kalimuta, kay Teresa Debora at kay Narcisa Sumile. Shoutout po at maraming salamat.